Binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang pag-aralan natin. Mga kapatid, mga kaibigan, sama kayo naroon, nawa kapayapaan ang sumaating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy niyo pong sinusuportahan at itinataguyod ang programang ito. Kaya muli po kaming nakikiusap at nagre-request na sana ay patuloy namin kayong makasama sa pamagitan po ng pag-share ng ating link ng ating program ngayong gabi. Ako po ay nag-iisa at ito po ay bilang pagtugon muli sa maraming request na ibalik ko po at ipagpatuloy yung serye ng ating pag-aaral tungkol po sa Revelation of Jesus. Ito po ay ang pag-aaral tungkol sa buong aklat ng Apokalipsis, kung saan ay nakakadalawang episode pa lamang po tayo at nandun po tayo sa ikaw lang bahagi ng ating panimula, yung Introduction to the Book of Revelation, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po yung ating episode 3. Pero bago po yan, mga kapatid at mga kaibigan, nais ko po munang magpaabot ng pakikidalamhati sa bumubuo o sa mga kaanib ng ang dating daan sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano at nang aking pong makita yung malita ay hindi kagad tayo naniwala. Subalit nang nakarinig po tayo ng mismong salita ni Brother Daniel, ay siyempre nalungkot din ho tayo, mga kapatid, mga kaibigan, kasi hindi naman natin kaaway si Brother Eli at lalong hindi natin kaaway ang mga kaanib ng ang dating daan. Kaya mula sa studio ng pag-aaral natin ministry, kami po ay nakikiramay. Tinawagan ko po yung ilan sa mga kaibigan kong kaanib ng dating daan. Alam nyo, kahit inaatake tayo, tinutulig sa tayo, marami tayong mga kaanib dyan na malapit na sa ating kalooban. At tinawagan ko po, at nung makausap po kami, sabi niya, Brother Joshua, nag-message ako sa iyo. Nung tininan ko yung messenger ko, ay may message nga siya sa akin na wala na si Brad Eli. So, na-confirm ko po, mga kapatid at mga kaibigan, na ayun nga, biglaan. May binanggit siya sa akin na dahilan ng kamatayan, pero hindi ko naman kailangan yun ay i-voice out dahil nga sa wala naman tayo sa karapatan para sabihin kung ano man ang naging sani ng kanyang kamatayan. Ang pinakamahalaga po doon, mga kapatid, mga kaibigan, kung yung iba po dyan ay nagsasaya, sa amin po bilang mga Seventh Adventist ay nalulungkot kasi wala namang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Di ba, mga kapatid at mga kaibigan? Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang pinakamahalaga po dyan ay tinitsak natin na nasa Panginoon tayo sa tuwi-tuwi na. At sa ating pong paglilingkod ay gagawin natin ito hindi sa maitan ng personal, kundi dahil sa pagtupad sa panawagan ng ating Panginoon. Sa uli, condolence po sa buong grupo ng Member Church of God International. Lalo na po doon sa mga membro na naging kaibigan po natin. Alam nyo, sa kaalaman po ng marami, ay mayroon po diyang mga tumatawag sa atin, talagang napakatindi magsalita, talagang nakakausap natin sa telepono, talagang hindi magpapatalo. Pero sa bandang huli ng aming pong pag-uusap ay nagiging malumanganay at nagiging kaibigan po. Marami na po sila, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga ang ating puso ay nalulungkot din sa nangyari sa ating pong kaibayo sa pananampalataya sa katawan po ni Brother Eli. So, pag-pray po natin ang kanila pong mga pamamahala at ganoon din yung mga kapatid dyan sa grupong iyan, mga follower po natin ay lahat ng mga pangyayari sa mundong ito ay may panukala o nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon at nasa kanyang panukala, mga kapatid. So, ayan po ang ating nais na pagpaabot ng ating pakikiramay. Kaya sa mga nagdududa pa rin, hindi po, confirm na po talaga kasi tatlo po sila na aking sinigurado kung totoo bago ko i-broadcast ito. Okay, so ngayon po, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay dadako sa ating pong panalangin bago tayo magsimula dito sa ating episode 3
ng Revelation of Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Ama, kami ay muling nagtatagubilin sa inyo ng panalangin, pangunahan po inyong lingkod, ang crew, at yun din po yung mga taga-subaybay na nagsishare. Gamitin po kami isang instrumento sa pagpapalaganap ng mga kaalaman, mensahe at katotohanan na muli po namin pag-uusapan sa episode na ito. Matapos nawa kaming may kapayapaan at magsilbi itong pagpapalang espiritual sa lahat ng makakapanood. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po mga kapatid at mga taga-subaybay, nasa episode 3 na ho tayo ng ating Revelation of Jesus Christ at bahagi pa rin po ng Introduction to the Book of Revelation. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay itong tatlong ito, Interpreting the Book of Revelation, at pangwalo na po ito, Basic Steps of Biblical Exegesis, at siyam ay Traditional Methods of Interpretation. Ito po yung ating pag-uusapan sa episode na ito. So, ano-ano po yan? No, alam nyo, mga ginigil ng mga taga-subaybay, yung mga Bible scholar, sa mga hindi naniniwala na mahalaga po na ating inaalam, yung mga Bible scholar ay mahalaga po na atin po itong alam, mahalaga po mga kapatid na sinasumasangguni din po tayo sa kanila. Meron pong pagtatalo-talo, hindi pagkakaisa tungkol sa interpretation sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid. Ito pong aklat kasi na ito ay apocalyptic, tinatawag na apocalyptic work of prophecy. Ano po? Yung aklat na ito mismo ang sumagot, yung tinatawag na internal evidence. Ano ba ang sinasabi mismo mula sa talata ng aklat ng Apokalipsis ang tungkol sa mga propesiya. Meron tayong mababasa po dito sa 1:3. Ang sabi po ay ganito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig sa mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, binanggit din po ito sa 22 talatang 7. Sabi po ganito, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat ng ito. Ayan. So, talagang apocalyptic siya, prophetic ang mga nilalaman po nito. Meron lang po din binabanggit sa 22, talatang 18 hanggang 19, ganito naman yung ating mababasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat ng ito. Sa 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na kasulat sa aklat na ito. So, yung mensahe sa aklat ng Apokalipsis, ibig sabihin, ating pag-aaral, lalo na dito sa ating pong unang bahagi, yung number 7, yung Interpreting the Book of Revelation, ay mayroon tayong itong mahalagang mensaheng hatid sa atin. So, the book was originally sent as a letter in prophetic apocalyptic, ano po sabi dito? To apocalyptic style to the real people in real place, namely to the 7 churches which were in the Roman province of Asia. So, huwag natin kalimutan, mga kapatid, na itong aklat na ito ay mayroon talagang pangunahing pinapatungkulan. Ito po ay walang iba kundi yung 7 iglesia sa Asia Minor. No. Sabi po rito, as a letter, the book of Revelation is unsubject to time, place, and circumstances as any Old Testament or New Testament epistle.
So marami tayong dapat isalang-alang dito, kaya nga hindi natin may alis ang time and place must be considered. So the question arises, how can the prophecy of the Revelation be relevant to us today when the book was originally written for those in another places and time with a different culture and life setting and in different languages? Yan po ay isang bagay na dapat po nating isaalang-alang, mga kapatid. Time and place must be considered. So, yung mga prophecy sa aklat ng Apokalipsis, ano ang relevant sa atin nito sa atin ngayon? Samantalang yung originally, yung aklat nito written patungkol doon sa 7 iglesia. Ang layo ng gap ng 7 churches sa atin ngayon. Ano ang relevant nito sa atin ngayon, mga kapatid, ang mga taga-subaybay? So, sabi po dito, the science and art of the study of biblical text is called hermeneutics. The word simply means interpretation. Ito ang magiging kasagutan ng mga kapatid. Samantalang ang sinusulatan, ito yung 7 iglesia sa Asia Minor. Tapos tayo naman, ngayon, ang layo ng kultura, ang layo ng gap. So, paano po natin maiko-connect? Ano ang magiging relevant sa atin po nito ngayon? So, ang solusyon ay biblical hermeneutics, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng biblical hermeneutics ay it is a science in study of the biblical text. Ito po yung tinatawag na biblical hermeneutics. So, sabi po dito, kapag ang pinag-aralan natin yung hermeneutics, ay meron tayong dadaan ng proseso. Lalo na pagdating sa prophecy. Mahirap po ito. At gagamit po tayo ng analysis sa mga biblical text na ang tawag po dito ay exegesis. Nang ibig sabihin ay inilalabas po natin yung mensahe mula sa talata. Sabi po dito, biblical hermeneutics is an interpretive process of discovering how to ancient biblical text has relevance for us today. Ayan po, mga kapatid. So, mahalaga na atin itong maingat na pinag-aaralan. At katulad din po ng aking sinasabi ng mga nakaunang broadcast natin, medyo boring po itong pag-aralan. Subalit, pagkatutukan po ninyo ito, maniwala kayo. Napakasarap pag-aralan pala ng aklat ng Apokalipsis. Doon sa ating mga unang introduction, bakit na pinakilala natin yung author po nito? Kasi yung pong author po nitong si John, mga kapatid, ay isa sa alagad ng Panginoon na pinakamalapit sa Kanya. Kaya nakakasitiyak po tayo na itong mensahe ng Apokalipsis na sinulat ni Juan ay may malaking kinalaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung pag-a-analyze ng mga talata, mga pangungusap, ito po yung bahagi ng hermeneutics, ito yung tinatawag nating biblical exegesis. Sabi po dito, exegesis is the process of deriving meaning from that biblical text for bringing to the gap between the word of the Bible at the time of the inspired author and the reader of today. So napakalaki ng gap mula sa mga tao noon hanggang sa panahon natin ngayon. Iba-iba ang pamumuhay, iba't iba ang takbo ng pag-iisip ng mga tao ngayon kaysa kanila noon. Bukod na po doon sa iba ang kanilang kultura at iba ang lugar nila kaysa lugar natin. Kaya, kapag hindi natin isinaalang-alang, mga kapatid, yung recipient, yung primary recipient ng sulat, bago natin isipin na parang tayo ang sinusulatan, ay hindi natin makukuha ang tamang mensahe. Pero kung isasaalang-alang natin ang sumulat at ang sitwasyon ng sinulatan, makikita natin anong pakinabang natin sa sulat ni Juan at sa sinusulatan. May kinalaman ba tayo rito? Meron ba tayong pakinabang dito? Yan po ang gustong ipaalam sa atin dito sa ating pong
pinag-aaralan natin ngayon. At sabi po dito, it gives attention to the meaning of words, the relation of words to each other in the sentences, the structural organization of the passage, and the immediate context of the passage. So ano po ang ibig sabihin? Hindi lang basta meaning ng words, kundi pati yung relasyon ng bawat salita sa isa pang salita na napapaloob sa pangungusap o sa sentence. Ano? Halimbawa, mga kapatid at mga kaibigan, at yung mga follower po natin, alam naman ninyo yung mga tanong na laging binabato sa atin, lalo na po yung mga nakaraan po natin pag-uusap. Meron tayong mga nakaka-sharing dito na isang Baptist, isang kapatid at kaanib ng Baptist. Po, napapansin po ninyo, yung paraan ng ating pagpipresent dito ay ginagamit po natin yung mga termino base po doon sa context. Tulad ng ginagamit na salita doon sa aklat ng Roma na lahat daw pwede namang kainin. Pag sinabing lahat, ay lahat. So pag hindi mo ho inasinaalang-alang yung konteksto, edi lahat ng yun, i-generalize mo ngayon yan, edi wala nang exempted doon. Dapat aalamin natin, ano bang sinabing lahat doon? Mamaya may tanong sa atin tungkol doon at ating ipaglilingkod. Doon natin bibigyan ng linaw. Tuloy po muna natin itong ating po pag-aaral dito po sa ating pong tinatalakay na ito. So, next, the first involves determining what the text meant for the time when it was written. Before we try to discover the relevance of the biblical text for us today. So we must understand what its author intended to convey to the readers of this time. So, pansinin po ninyo mga kapatid, malayo ang takbo ng panahon. Iba ang tatakbo ng ating panahon ngayon sa takbo ng panahon nila noon. Kung ating ikukumpara mga kapatid. Sa atin ngayon, pagka sinabing pagkain, pagkain na, at ngayon natin binanggit yan, pagkain, ang ating nasa isip na natin, pag sinabing pagkain, lahat ng kaya mong isubo, lahat ng kaya mong lunukin, nasa kategory ng food or pagkain. Yan ang ating alam. Kaya, kahit na marumi, kahit na bawal, kumot kinakain, ang ating interpretation, pagkain yon. Pero sa Bible ho, mga kapatid, hindi ganon. Sa Bible, hindi kumot pwede kainin or kayang kainin ng tao ay nakakategory siya sa food. No? Kaya nga mayroon lagi tayong ginagamit na salita, yung eatables at saka yung mga pinagbabawal. Nasa Greek ko, kung tawagin yan ay bruma. Ibig sabihin, allowed. No? Pagka-akatarton, not allowed. Hindi yan tinatawag na food sa kanila. Hindi yan tinatawag na pagkain. Pero ngayon, basta kaya mong kainin at masarap, pagkain yan. Kaya nga, para magkaroon tayo ng idea, mga kapatid, mga kaibigan, kung ating titingnan ngayon, yung pong mga Hudyo, meron sila tinatawag na kusir. Sa mga Muslim, yan ay halal. Mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya yung mga termino na yan, ibig sabihin ay may pahiwatig po dyan sa Old Testament o during Old and New Testament, meron silang sariling definition. Kapag hindi ho natin isinaalang-alang yung pag-aaral ng definition o yung pagkuha ng pag-intindi ng definition of term, mga giliw na taga-subaybay, sigurado malalayo tayo doon sa talagang ibig sabihin ng sumulat. Kaya kung magbabasa tayo ay hindi basta susundin natin ang paraan ng takbo ng ating kaisipan ngayon. Lagi natin i-consider yung kultura nila noon at yung sitwasyon, yung time and place
at yung kayong yung tinatawag pong intensyon ng author. Kaya nga sabi po rito we must understand what each author intended to convey to the readers of this time. So, ibig sabihin, we must, kailangan ay uunawain natin kung ano ang intensyon ng author para po maintindihan ng mga nagbabasa ngayon yung mga bawat talata po sa aklat, lalo na pagdating sa prophecy. So, sabi po dito, this phase of exegesis seeks to determine both what the inspired author tried to say to the original readers and why he said it, what reason prompted him to write the text. Ayan. So, tandaan natin, ang sumulat ng Bible, ng Biblia, ay inspired by the Holy Spirit, mga kapatid. Tandaan natin, inspired po sila, kinasihan po sila, mga giliw na taga-subaybay. Ang tanong, tayong nagbabasa ngayon, inspired ba? Kung inspired man, baka naman ay inspired ka lang kasi merong nagmamahal sa'yo o meron pong nagbibigay sa'yo ng gana pag-aralan. Pero ang ibig sabihin, inspiration dito, ay ito po yung ginaguide sila ng Holy Spirit. So, itong author ng Bible, hindi lang sa prophecy, ay inspired by the Holy Spirit. Ngayon, yung inspiration ng Holy Spirit, andoon yung mayamang mensahe, napakahalagang mensahe. Tanong, paano ngayon yung mga nagbabasa ngayon? Kung na-miss natin, kung nagkamali tayo sa mensahe, sa banal na mensahe, dahil inspired po sila, merong gustong iparating ang Diyos na tamang mensahe, at nagkamali tayo at naiba ang ating interpretation, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin nakukuha ang tamang layunin ng Diyos at ang tamang mensahe ng Diyos na gusto niya na makarating sa atin. Tingnan ho natin yung puntong yun, mga taga-subaybay. Tingnan po natin, napakahalaga po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga kung hindi natin isasalang, tingnan nyo banal. Mga ginabayan ng Diyos yung mga alagad na yan. Talagang ibinuho sa kanilang Holy Spirit, kaya na nangaral sila at naisulat ang kanila pong mga gawa. Ngayon, tayo nga lang tao, Tayo nga lang mga tao, mga kapatid. Pagka namali yung ating, kapag yung salita ng isang tao, minali ng pagkaintindi ng isa, ay hindi matutuwa. Yung isang, hindi matutuwa yung isang, yung talagang nagsalita na kung ano ang ibig niya sabihin. Naalala ko tuloy yung sagutan namin ng Operian, Yung Operian ay tinawag ko daw na putik yung salita ng Diyos. Tinawag ko daw na putik ang Biblia. Samantalang, ang tinutukoy ko doon na putik, yung kanyang interpretation. Kasi, pinatutunayan niya na yung araw ay meron 12 oras doon sa Juan at yung araw daw, yung ikasyam na oras ay 3:00, hindi tama daw na ang tamang reckoning sa pagliksikat ng araw. Samantalang sa pag-aaral natin na yun ay base lang sa halakik time nila, yung liwanag na bahagi ng araw ang binilang nila, kaya una, pero hindi una, pangalawa hanggang 11 o 11th hour. Mga kapatid, mga kaibigan. Pero hindi yun ang day, yung tamang reckoning ng whole day. Na mayroong gabi, mayroong araw. Tanging yun lang ay daylight lamang. Kaya sabi ko ron, akala nyo nakadali ho kayo, akala nyo tama kayo, yung pala putik. Ang kanyang interpretation, sinabi ko raw na putik ang Biblia. Pambihira naman. Ba't ko sasabihin, ginagamit ko yan? So, ibig sabihin, ay pwede talaga
na mabigyan ng interpretation ng ibang tao ang salita ng isang tao, how much more ang mga sinulat ng mga alagad na napakalayo ng gap ay napakalaki ng tendency na magkamali po tayo sa ating interpretation. Sabi pa po rito, mga kapatid, no? In searching for the meaningful answers to these questions, the interpreter must first learn what can be known about the original readers, namely their social setting and their concern the inspired author to write. Ayon. Ano daw po mga kapatid? Para makuha natin ang tamang mensahe ayon mismo sa author, yung interpreter, ang gagawin niya ay una, alamin ang social setting at ang concern ng inspired author. Ibig sabihin, aralin natin ano ba ang takbo ng gobyerno nila noon, ano ba ang kultura ng lugar kung saan nandoon naka-address ang sulat ng inspired author. So, bakit ganon? Ang pagkasulat niya, ano ba ang problema? Ano ba ang nangyayari? Mahalaga po 'yon kasi kung ura-urada na lang na pag may nabasa po tayo, i-interpret na kaagad-agad natin, na natin inaalam yung context, ay napakalaki ng tendency magkamali dito. So, sabi rito, first daw, learn what can be known about the original readers, namely their social setting. Yung pong takbo ng kanilang social, yung kanilang pamumuhay sa panahong iyon. At saka sabi ron yung concern ng author. Ano ba ang concern? Ano ba ang gusto ng author? Ano ba ang punto na gusto niyang sabihin? Kaya ganun ang kanyang mga termino at salita na ginamit sa kanyang sulat. Pangalawa, sabi po rito, the interpreter must explore the linguistic, literary, historical, geographical, religious, philosophical, and cultural context of the time when the biblical text was written. Ayan, no? Mahalaga po. Ang dami po niyan dapat. Unang-una, linguistic. Kayo po ay napapansin po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating po mga Seventh Adventist, no? At sa mga hindi po naman kaanib ng Seventh Adventist, mapapansin po ninyo, napakahilig ho namin gumamit ng Greek. No? Napakahilig ho namin gumamit ng mga termino ng Hebreo at Greek, minsan Aramaic pa nga eh. Ano po, mga kapatid? Bakit? Ito yun ang nakalagay po sa proper interpretation na the interpreter must explore the linguistic, literary, historical, geographical, religious, and philosophical, at saka yung cultural background ng isulat ng author ang talata. Ayan. Mahalaga po yan. Magbibigay tayo ng halimbawa. Magbibigay tayo ng halimbawa. Bakit? Noong mga nakaraang pagkikipag-sharing ng Baptist na si Brother Rayan Fuentes, una nakausap po tayo, na ginagamitan natin ito sa topic po ng pagkain, ay binigyan natin ng definition, yung pagkakaiba ng brumata at saka akatarton. No? Para kasi sa kanya, pareho lang yun. No? Hindi nga niya mabanggit ang tamang para lang sa kanya yon. Para sa kanya, pareho lang yon. Mga kapatid, mga kaibigan, magkaiba ho yun. Iba yung broma sa akatarton. Kaya nagtataka tuloy sila, bakit sa New Testament wala nang bawal? Kasi wala talagang bawal yan. Broma yun eh. Hindi naman bawal ang broma. Kaya nga, pagka binasa ho nila yung Roma 14, litong-lisito sila roon. Lahat ng meat, broma. Lahat ng meat, broma. Paano mananalo ngayon yung argument na pwede na ang marumi?
Hindi nga marumi yun kasi bruma. Ha, di ba? Napansin po ninyo? Kaya wala pong kapanapanalo, wala pong kapunto-punto ang nagtuturo na ipinahihintulot ng kainin yung karumaldumal sa New Testament. Bakit? Kasi sa tuwing pag-aaralan, balikan mo yung linguistic meaning yan, yung mismo yung original word sa Greek, bruma. Pag sinabing bruma, hindi bawal. Kaya nagtataka, lahat nga ng bruma. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng kainin. Litong-lito sila roon. Kasi nga, hindi naman dinadaanin nito yung mga background. Linguistic, literary, historical, geographical, religious, philosophical, at saka cultural. Mga kapatid, ang laki po ng kinalaman yan eh. Literary. Mahalaga din po yan. Doon sa ating biblical exegesis, yung ating tinatawag nating biblical interpretation, iisa-isahin ko po dito yan. Nagkataon lang na part po siya kung paano natin i-interpret yung Revelation. Napasadahan lang po yan. Pero bigyan natin ng detalye po yan dyan. Yung geographical, mga kapatid, ang laki rin po ang laki po ng kinalaman niyan sa talata. Kasi mayroon po akong narinig na nagsermon na ang kanyang sermon ay hindi raw talaga maliligtas yung mayaman. Bakit? Kasi ginamitan niya ng Panginoon na mabuti pa yung kamilyo, ang mas magaan pa ang kamilyo pumasok sa butas ng karayom kaysa mayaman ang pumakapasok sa karayom ng langit. Paano mo niya ipapasok yung kamilyo sa butas ng karayom? Napaka-imposible yun. Wala talagang puwang ang mayaman. Kaya siya, ayaw niyang magpayaman. Takot siyang yumaman. Mga kapatid, mga kaibigan. Anong kinalaman niya sa geographical background? Pag pinag-aralan po ninyo, mga kapatid, yung daan mula sa Jerusalem, papasok ka ng Jerusalem, no? Galing ka sa Jericho, meron ka mong madadaanan na ang tawag po dyan sa lugar na yan ay Eye of the Needle, no? Meron munang gate, tapos doon sa looban ay papasok ka doon sa isang butas na kung tawagin nila Eye of the Needle o butas ng karayom. Lugar ho yun. Ang kamilyo, pagka dadaan ka roon, wala kang choice kundi dumaan doon sa daan na yon. Ang kamilyo mo, kailangan mo tanggalan ng laman, karga, tanggalan ng mga pangarga, at ikaw kailangan mong bumaba para makapasok yung kamilyo. Yung kamilyo na yan, papasok yan ng paluhod. Alam na rin ang mga kamilyong sanay dumaan doon kung paano silang lumusot. Kailangan lang tanggalan mo siya ng mga karga. Nakakalusot talaga ang kamilyo. Kailangan lang ay tanggalan mo ng pangarga. Nang ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon ng gamitin niya yon sa isang taong mayaman, kailangan mong tanggalin. Kailangan mong tanggalin ang mga abubot, lalo na yung mga businesses na nakakasagabal sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil may mga illegal po dyan. Nakakadaan din yung kamilyo. So, ganun ang paghahalintulan ng Panginoon. Aalisin po natin yung ating puso sa mga kayamanan sa mundong ito. Dahil pagka hindi, mas okay pa ang kamilyo, nakapasok. Pero ang mayaman, wala. So, ibig sabihin, may pagkakataon talagang maligtas ang mayaman. Kailangan niya lang gayahin yung kamilyo. Para makapasok, tatanggalin yung gagawa ng paraan, luluhod. Luluhod yung kamilyo at siya po ay makakalusot. Kaya naging sayings po yan, naging kasabihan po yan sa panahon ng Bible. Parang naging kasabihan nila yan. Pag sinabing dadaan ka sa butas ng karayom, parang kamilyong dadaan sa butas ng karayom, ay naging traditional na salita nila yon doon para ilarawan ng isang mahirap na paraan. Pero, napakalang posibilidad na magawa. So, yung mga geographical background. Minsan ko rin na ikwento yung pong pangyayari sa panahon ng Israel kung bakit nag-one-on-one si Goliath at saka si David. Kung inyong mababasa po ang istorya, si David ay inutusan lamang na maghatid ng pagkain sa
mga kapatid niya na naroon sa giyera, nasa digmaan. Actually, hindi naman nag-aaway. Nagbabantay lang sila. Kumbaga, nakabantay. Kasi sa kabilang bundok, naroon ang mga kaaway. So, yung geographical background noon, mga kapatid, dahil wala pa naman mga missiles, wala na pa mga bomba na malakas na mga atomic na bomb na yan, sila po yung mga pana, sibat. Yan lang po. At meron silang mga sinaunang tumatapon ng malaking bato, pero yun ay magagawa lang nila pag nasa sa taas na bahagi sila. At yung mga nasa ibaba bahagi, yun ang pagugulungan nila ng bato. Lalagyan nilang bato ito, bibitawan nila, gaganon yun. So, nagpapakiramdaman sila, ang isang ang kaaway nila, kung unang susugod, ay matatalo. Bakit? Kasi dalawang bundok po yan. Yung naging giyera po nila, no, po mga kapatid, mga kaibigan, merong sapa, merong mababang bundok sa pagitan. Ano po? Valley of the Ila, Battle of the Ila. So, yun po yung pagka umuna dito ang kalaban, matatalo sila nang nandito. Kaya nagpapakaramdaman. Kaya sa tagal noon, si Goliath ay naghamon na lamang o one-on-one lang. Iharap niyo lang pinakamagaling. So, yan po yung mga tinatawag po natin mga geographical background. Isa pa po yan kung bakit si David nung hinahabol siya ni Saul ay doon siya pumunta sa Ilgadi, mga kapatid, dahil doon kabisado ni David, dahil sa shepherd po siya, alam niya ang lugar na yon, alam niya kung paano ililigaw si Saul. So yan po yung mga background na tinatawag po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Mahalaga pong pinag-aaralan yan. Bukod pa doon sa historical, mga kapatid, background, ay mahalaga din po yung religious at saka yung philosophical background, lalo na po yung kultura. Napakahalaga. Huwag po natin huwag po natin babaliwalain yung mga bagay na yan. Ngayon, balikan ho natin yung sinasabi po natin. Naalala ko yung uli. Bakit ba sa New Testament, bakit ba kami ay naniniwala na wala talagang turo ang Biblia, kahit sa New Testament, na kainin yung karumal-dumal? Kasi nga, every time na mayroong pag-uusapang pagkain, i-check nyo kaagad. Ano ang pinag-uusapan dito? Bruma o Arkatarton? Kasi pinalalabas lang na si Brother Puentes, pinalalabas niya na yung Arkatarton, wala na yon, kaya bruma na. Hindi ho. Dahil sa New Testament, meron pong talata na magkasamang binanggit yung bruma at saka Arkatarton. Ito po, sa aklat ng Gawa, Kapitulo 10, ang talata po nito ay 14. Ano po ang sabi po dyan? Datapat sinabi ni Pedro, hindi ba ari Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. So yung marumi po dyan, mga kapatid, ay koinon yan, at yung karumal-dumal ay Arkatarton. So ang tanong, akala ko ba bruma at Arkatarton? Tama po, yung koinon ay bruma po yan. Kaya lang koinon siya kasi nakahalo yung hayop na yon, nakahalo, may kasama siyang mga Arkatarton. Kaya sa Bible, pag sinabing koinon, malinis yan, pero nadumihan, defiled, nahawahan ang tawag po dyan. So, wag ho tayong malilito po dyan, mga kapatid. Kapag ka may nakita hong talata na ang Arkatarton ipinakakain na, ayun, pwede na ho yun. Pero never, wala po talaga. Kaya nagtataka ngayon yung iba. Paano? Kasi hindi sila dumaan doon sa tinatawag nating linguistic. No? Ang tawag po dyan sa iba ay semantics. No? Pag sinabing semantics, ito po ay linguistic study. Pag-aaral ng orihinal na lingwahe. So, parehong ginamit ito ni Pedro dyan sa talatang yan. Dahil doon sa pangitain ni Pedro, naroon, sabi sa talatang 12, na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. So, naroon pala yung lahat ng uri ng hayop. O di, tama nga,
meron doong akatarton, merong koinon, no? Merong broma. Kaya lang, dahil magkahalo, yung broma, yung malinis, ay tinawag na po nilang koinon kasi defined or nahawahan na po siya. So yun po yung pag-aaral at mahalaga kung bakit tayo gumagamit ng mga orihinal na lingwahe. Mahalaga po mga kapatid. Ito, natandaan ko. Meron pong tumawag sa akin at hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Isang elder sa Quezon, no? Isang elder po siya. Hindi ko na rin babanggitin kung saang lugar para hindi naman siya hindi naman kasi dapat natin siyang pinipersonal dito. Ikikwento ko lang yung mensahe. Tumawag po siya sa akin. Sabi niya, Brother Johnson, nanonood ako sa inyong programa sa channel at saka sa internet siguro nanonood din siya. Meron akong gustong i-share sa inyo. Sabi niya, meron po akong research ng Daniel and Revelation. Gusto ko sana na pag-aralan mo din. Kasi meron daw siyang interpretation. Meron daw sariling interpretation. Tapos ay mali daw yung interpretation ng Adventist. Tinanong ko siya kung ano yung ibig sabihin ng Daniel 12:11 to 12. Ano po? Hindi niya man maipaliwanag. Sabi ko sa kanya, kailan nagsimula yan? Anong pangyayari sa pasimula? At anong pangyayari sa katapusan? Yung 1,290 at 1,235 days. Ano yung mga pangyayaring iyan? Nako, hindi niya maipaliwanag. Sabi ko, paano ganyan yan? Kung pinag-aralan mo, dapat kabisado mo yan. Sabi niya, tapos punta siya sa Apokalipsis. Sa pag-akyat niya ni Kristo sa langit, ay, diretso siya sa trono. Doon siya sa most holy place. Hindi totoo na 1844, pumasok si Kristo sa most holy place. Tinanong ko, ano sa Greek? Yung most holy place at ano yung holy place? Hindi rin niya alam. So, paano natin sasabihin tama tayo? Kung hindi, kasi ang Bible translation na lang yan Translation na lang yan. Maliban na hindi mo alam, no, ang original niyan at kailangan aralin mo din kung paano natin nasdiyak na yung salin ngayon ay tama. Hindi na po mahirap kasi sa pag-aaral ngayon. Ang dami-dami na pong mga references na pwede natin gamitin. No, marami pong mga aklat na pwede natin gamitin kasi meron po niya mga komentary at meron pong mga babasahin na hindi naman yan bias Lalo na pagka ang mga aklat na yan, ang kanila lang talagang layunin ay mailapit tayo sa original na ibig sabihin ng Bible. Mabigyan tayo ng informasyon. Malaking tulong po yun. Pero kung ikaw lang, at ang gamit mo lang ay yung English sa Tagalog o kaya Bisaya, naku, mahirap po yun. Kaya ang payo natin, pinayuhan ko na lang ho yung kapatid na yun, medyo may edad na, sabi ko tayo, sarilinin mo na muna yan. Huwag mo na munang ipagsabi kasi delikado. No? Mga kapatid, tinanong ko pa nga siya kasi talagang ipilit niya. Mali daw ang interpretation ng Seventh Adventist, siya daw at tama. Sabi ko sa kanya, sige nga, bigyan mo nga ako ng dalawang klase ng Hebrew word, ng vision, ng iisang salin na vision or pangitain sa Daniel 2 hanggang Daniel 7. No? Kasi meron dyan dalawang magkaibang vision sa Hebrew. Pero ay isa lang ang salin, parihong vision o parihong pangitain. Sukat bang hindi alam? So, bakit ko binabanggit ito? Kung mayroon man sa atin na nanonood ng ganon, na iniisip ka agad na siya ay nakatuklas ng liwanag, tika muna, siguraduhin muna natin. Kaya sabi niya, hindi raw sa sinagot ng NPUC, ano yan? Sa San Pablo? SCLC, South Central Luzon Conference. Hindi daw siya sinagot. Tsaka yung mga minanggit niyang pastor, sabi ko, tatay o kuya, baka naman nahiya lang sabihin sa'yo ng pastor kasi ayaw niyang masaktan ikaw na
mababaw yung research mo. Kasi ngayon pa lang, tinatanong-tanong na kita, napakababaw. Alam mo naman yung mga pastor, ayaw nilang makasakit ng damdamin. Sabi ko ako, pare tayong layman, sasabihin ko sa iyo, base sa aking pagtanong-tanong sa iyo, isang tabi mo na lang muna yan at huwag mong isipin na ikaw ang may taglay ng liwanag at itong ating mga leader ay walang alam. Delikado po kasi yun mga kapatid at mga kaibigan. Napakadelikado yun. So, ibig sabihin sa pag-aaral ay talaga namang kailangan ang ibayong pag-iingat. No? Kaya nga dito, bago tayo pumalaot dito sa aklat ng Apokalipsis, ay ating pong binubusisi yung introduction to the book of Revelation. Dito pa lang, talaga namang ma-enlighten na po tayo. Kaya pag nagpasimula na tayo sa chapter by chapter, madali na po yon. Kasi dito pa lang binubusisi po natin. Sabi po rito, the same principle applies to the prophetic word. Every biblical prophecy deals primarily with the time of its author, unless the conditions during the time of the inspired author are understood. The meaning of the prophecy for the future period will remain veiled. So, katulad po ng ating sinasabi, the book of Revelation was originally written for the churches in Asia during John's time. Yan ay mababasa din sa chapter 1, verse 4 at chapter 1, verse 11. Mga kapatid. So, kailangan po natin i-apply ito, yung katulad ng prinsipyo, mga kapatid, sa pag-aaralan ng prophecy. Yeah? Every biblical prophecy deals primarily with the time of its author. Yan. Unless the conditions during the time of the inspired author are understood. Yan po, mga kapatid. Meron namang mga portion ng Bible kasi na napakadaling maintindihan. Okay yun. Pero pag medyo kailangan ng lalim, ay kailangan ilapat po natin yung tamang proseso. The second step of exegesis, analysis, is to ask what the time meant for the reader today. Although the book of the Bible were originally sent to the people of the time of their authors, the significance of the biblical text extended beyond the time of those readers. So, tandaan mo po, mga kapatid, hindi porke kinukuha natin ang tamang mensahe at ito ay based sa kung ano ang sitwasyon ng sinusulatan, ay hindi naman nangangahulugan na sila lang ang makikinabang nito. Alam natin na yung, sabi ni Pablo, nangasulat ito para sa ikatututo natin. Ibig sabihin, bagaman isinasaalang-alang natin yung layunin ng sumulat at yung sitwasyon ng sinulatan, hindi naman nangangahulugan na wala tayong kinalaman doon, mga kapatid. Hindi ganon. Manapa, ang mensahe ng sumulat sa sinulatan, ang mensahe noon ay lagpas pa sa kanilang kapanahunan. Lagpas pa, tagus pa ito doon sa sinulatan at umaabot yan sa ating kapanahunan. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, mga kaibigan, uunawain natin ng tama. Na wag ho natin isipin na parang tayo ang kausap ng Diyos. Ang dami-dami ngayon na naririnig natin. Sino ba kausap dyan? Di ba? Ganon eh. Sa Hudyo yan eh. May mga ganyan eh. Tama naman yun eh. Pero tingnan mo muna, yung bang sinabi sa kanila, sila lang ang makikinabang o pati tayo. Kasi kung puro sila lang, wala talaga tayo dyan. Wala, hindi naman tayo sinulatan. Ang layo kayo ng mga Pilipino. Sa panahon nang isulat ang pinakahuling aklat ng Biblia, lalo ng aklat ng Apokalipsis. So, yung mensahe ng text nila ay lagpas pa sa ating sa kanilang kapanahunan at umabot yan hanggang sa huling bahagi ng panahon. Sabi po ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1:19 hanggang 21, ganito. At kami mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan. Na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga
puso. Ayan, sa 20, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa kanila sa sariling pagpapaliwanag. 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan. So, mahalaga din na ating pinag-uaralan ito, mga kapatid. Ngayon, mahalaga po natin pinag-aaralan yan ngayon kasi yung mensahe sa kanila ay malaking pakinabang sa atin ngayon. Para ikaw lumalakad sa isang dakong madilim. Bakit? Alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos noon sa kanila. Ano ang ginagawa ng Diyos ngayon at ano ang gagawin ng Diyos sa darating. Para kang lumilakad sa isang dakong madilim. Ganyan kahalaga ang pag-aaral ng prophecy. Pansin po ninyo, kakaunti ang nagtuturo ng tungkol sa prophecy. Pailan-ilan lang. Mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, dito sa number 9. Itong number 9, puntahan natin yung traditional method of interpretation. Last part ng ating episode na to. Ano po yung ibig sabihin ng traditional method of interpretation? Puntahan po natin ito. Sabi po dito sa apat na ito, meron tayong apat, no? Preterism, idealism, futurism, at historicism. Ito po yung tinatawag natin mga traditional method of interpretation. So, ito yung apat, no? The four distinct approaches to the revelation have been used, lalo na sa ating kapanahonan. So, may ilan dito, mga kapatid, isa lang ang pinili nila. Meron naman dito na pinagsama-sama. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, na meron lang talagang isang tama dito. Meron talagang isang tama lang dito. Ngayon, pag-aralan po natin yung una. Puntahan natin yung preterism. The preterist method holds that the book of Revelation addresses primarily the situation. Pasensya na sa spelling, no? Situation of the Christian church in the Roman province of Asia in the first century. Mali yung spelling kasi tinatype lang natin talagang galing din sa aklat na Revelation of Jesus. Okay? So ayon sa interpretation na ito, ang Revelation ay hindi naglalaman ng mga propesiya sa darating. Manapa ito ay naglalaman ng mga pangyayaring naganap sa panahon ng paghahari ng Rome. Para sa kanila, isinulat ang Revelation para ang mga mananampalataya ay magtumibay sa nagaganap na pag-uusig sa pangunguna ng Rome. Kaya para sa kanila, ang sa interpretation nila ng preterism ay yung little horn ay si Antiochus Epiphanes. No? Meron po mga interpretation yan. Si Brother Panig, ganun din, si Antiochus daw yon. Yun ho ay preterism, prophetic way of interpretation. So pag-aralan muna yung tinatawag na mga school of thought of interpretation. So dati ay tatlong tayo, preterist, futurist, at saka yung historicist. Pero ngayon dito meron tayong apat, no? Preterism at saka yung idealism at saka yung futurism at saka historicism. Ngayon, sabi pa po dito, John allegedly wrote his book with the purpose of encouraging the Christians of his time to persevere because the Lord was about to come to overthrow Rome and rescue his people. Yan. Yan ang kanilang ang paniniwala ng preterism, ano? Kaso hindi naman nangyari. Isa pa, ang naging problema ay wala silang extra biblical evidence to support their interpretation. So, yan po yung una, no? Yung isa sa pinakauna sa traditional prophetic interpretation, preterism, no? Preteristic interpretation. Pangalawa po dito yung idealism. Ano naman po itong idealism? The idealism method argues against any historical purpose of the symbols in Revelation. Rather, the book contains a symbolic description of the ongoing struggle between good and evil, which cannot be applied to any historical time period or place. So, ang symbolism
ang idealism, mga kapatid, ay sabi lang ang mga symbols na ginagamit dito ay hindi pwedeng apply sa kahit anong pangyayari sa kasaysayan. Yan po yung tinatawag na idealism. Number 3 ay itong futurism, no? Futurist. Ang futurist, in contrast, the preterism. Futurism places the entire significance of the Bible in the future. Futurist method maintains the revelation, particularly chapter 4 to chapter 22, is a prophecy of future events, even from today's perspective, to take place just prior to and after the second coming. So, sa kanila, this book is relevant exclusively for the last days generation of Christ living in the time of the end. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong futurism ay kabaliktaran ito ng preterist. Kung ang preterism ay nakaraan na, lalo na yung mga nangyari, ay kadalasan ina-interpret nila sa past, sa mga nakaraan. Ito namang futurism ay lagi namang future, ano, mga kapatid. Yung futurism, ang sabi ay place the entire significance of the book in the future, no? So, yung method nila maintains that the revelation, particularly that from chapter 4 to chapter 22, is a prophecy of future. Ano po? Ayan. From today's perspective, to take place just prior to after the second coming. Yung iba po dyan ay after second coming pa. Yung iba ay bago. So, yan po naman yung futurism, mga kapatid at mga kaibigan. How about yung number 4? Historicism. The historical method holds that the book of Revelation provides a symbolic presentation of the prophetic outline of the future course of history from the apostolic time until the time of the end. The method argues that the revelation is rooted in the book of Daniel, which deals with the sequential period of history. So, sa kanila naman, ang bawat isa may mga munting kaalaman, subali yung pong ibang mga nagbabasa rito ay yung pong mga yung preterist, futurist, idealism ay meron din talagang kaunting tama, mga kapatid. Pero hindi ho kukunti ko piraso lang, no po. So, dito sa apat na to ay meron talagang tamang interpretation dito. Ayan, mga kapatid. Meron po ditong isa. At yan po ang ating gagamitin sa ating pagpatuloy na pag-aaral ng Book of Revelation. Sabi pa po rito, the historical method holds that the Book of Revelation provides a symbolic presentation of the prophetic outline of the future course of history from the apostolic times until the time of the end. Napareho lang yata ito. Okay. So, sabi po rito, ang ating pag-aaral ng history ay mahalaga, mga kapatid. Inire-relate natin at iniuugnay yung Book of Revelation sa Daniel. Ano po, mga kapatid? At yun nga po ang ating susunod na pag-aaralan, mga kapatid at mga kaibigan, na kung alin dito yung mas tama, ayun ang ating gagamitin dito sa pasimula na po ng ating pag-aaral sa mga susunod na episode, mga kapatid, mga kaibigan. So, hanggang dyan muna, mga kapatid. At itutuloy na po natin ang mas lalo na tayong pumapalaot sa pag-aaral. Itutuloy muna natin yan. Idudugtong natin ngayon yung pong mga na-send na katanungan sa atin. Meron po kasi mga question po dito na pinadala po sa atin at yan naman po yung ating ipaglilingkod ngayon, mga giliw ng mga subaybay, no? At sa kalagitnaan nito, bago yung question pagsagot natin sa tanong, ay muli po, doon sa mga hindi nakapanood sa pasimula, ay pinapaabot natin ang pakikiramay sa
Member Church of God International, sa buong grupong yan, na pinangunahan ni Brother Eli. Malungkot, sa totoo lang, hindi ho kami nagpapaka-plastic po dito. Ako, personally, nalungkot din po ako talaga mga kapatid kasi hindi ko talaga dinoring na kaaway si Brad Eli. Actually, mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, nung ako'y kabataan pa, at lagi po akong nanonood sa kanya at dami kong natutunang mga talata kasi at na-inspired ako sa napakahusay niya magkabisado. Ano? At meron ako mga natutunan kasi hindi naman sa lahat ng tinuturo niya ay mali. Kaya ako po'y nalungkot din talaga at tinawagan ko kasi nga marami rin po mga miyembro dyan na kaibigan po natin. Na-confirm ko po. Kaya mula sa pag-aralan natin ministry team ay ipinapaabot natin ang ating pakikiramay sa mga miyembro ng ang dating daan. No? Hindi natin kayo kalaban kasi mga kapatid. Tayo nagkataon lang na magkaiba ang ating pananampalataya. Kaya alam kong malungkot kayo, lalo na biglaan. Mabuti pa ngayon nagkasakit Binabalita na medyo malubha, medyo na-prepare pa natin yung ating emosyon, yung ating isip. Pero yung biglaan na lang, mga kapatid, nakakagulat. Kasi alam ko, ganun din po yung mga kaibayo sa pananampalataya. Pero meron dyan ako nakikita mga nang-iinis pa. Huwag nyo lang pong pansinin po yan, mga kapatid. Tayo naman kasi ay talagang hindi naman kasi tayo namimersonal, kundi tayo ay nangangaral at tayo po ay minamahal natin ang ating mga kaibayo sa ating pananampalataya. So, condolences po mga kapatid at mga kaibigan. Okay, so ituloy po natin yung ating pagtugon sa tanong bilang karugtong dito sa ating episode 4 ng Revelation of Jesus Christ. Mula po kay Warju Nipo. Sabi po niya rito, "Good evening, brothers. May tanong po ako sa Galatia 4:29. Ito ba'y literal na persecution? Who will represent the flesh that will persecute? At sino naman nag-represent sa spirit who will be persecuted?" Ayan. So, yan ang ating titingnan dito. Sino po yung nag-represent sa flesh na magpipersecute at yung sa espiritu na pinipersecute. Basahin natin para maintindihan natin yung tanong ng ating kapatid. Basahin po natin yung verse 29, chapter 4, Galatia. Sabi po ganito, "Datapat kung paanong niyaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman. Ay gayon din naman ngayon." Pansinin niyo po yung talata, mga kapatid. "Datapat kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon." Meron tayong mga bagay na dapat po bigyan ng pansin yan. Kung titingnan po natin mabuti yung pangungusap, yung ipinanganak sa laman ay nag-uusig. Inuusig niya, pinipersecute niya, yung ipinanganak sa espiritu. Yung, kung titingnan niyo yung talata. At ang salita po dyan ay, gayon din naman ngayon. Bakit sinasabi ni Pablo? May kinukote siyang isang kasaysayan na yung ipinanganak sa laman ay pinipersecute yung ipinanganak sa espiritu. No? Tapos, gayon din daw naman ngayon, nangyayari yan. So, ano pong ibig sabihin? Meron pong dalawang bagay na pag-aaral natin. Actually, magandang i-relate ito doon sa ating pong pag-aaral tungkol sa hermeneutics. No? Una yung historical context po nito. Historical. Ano ba yung kinukuha? Ano ang kinukote dito ni Apostol Pablo? Pangalawa ay yung nangyari sa kanila noon. Yun ang sinasabi sa talata. So basahin natin yung context nitong Galatia. Simulan natin sa 28 at ituloy po natin hanggang 31. Sabi po dyan, "At tayo mga kapatid tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Datapat kung papaano niyaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon." So, sa talatang 28 ay binanggit ho dito si Isaac na ipinanganak sa pangako. Niya siya raman yung tinatawag na anak sa espiritu. Sa 30 at 31, gayon din naman. Gayon man, ano ang sinasabi ng kasulatan? "Palayasin ang aliping babae at ang kanilang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya." Pansinin po niyo rito mga kapatid. Yung 30, gayon din naman ang sinasabi ng kasulatan.
palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. So dito may kino-quote. At ito nga doon sa verse 28 ay binanggit si Isaac, no? Kaya nga sabi ng 31, kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin kundi ng babaeng malaya. Ang babae ho na tinutukoy po rito ay si Sarah at saka si Agar. Aliping malaya, babaeng malaya at babaeng alipin. Puntahan natin yung Old Testament. Ito po mabasa po natin sa Genesis chapter 21 verses 8 to 11. Sabi po rito, at lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. 9. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. So tingnan niyo po mga kapatid yung verse 9. Kaya sinabi po doon ni Pablo doon na yung anak sa alipin ay pinipersecute pa yung anak sa pangako, no? Tinutuya pa ni Agar si Sarah at yung anak niyang si Isaac. Ba kabit na nga, anak sa labas na nga itong si Ismael, may gana pang mang-asar. Tinutuya pa eh. So yun, ibig sabihin, yan ang kinokot ni Pablo. Ano? Sa verse 10 and 11. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito ng kalahati ng aking anak. Sa makatubagay si Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. So tingnan niyo po, ito yung mismong kinokot ni Pablo, mga kapatid. Ito mismong sinipi ni Pablo na pinalayas yung anak ng pagkaalipin. Pinalayas. Kasi hindi nga pwedeng magmana, sabi ni Sarah, hindi pwedeng magmana yung anak sa anak niya kasama yung anak ni Agar. So, ibig sabihin, ay kinuha ito ni Apostol Pablo para bigyan ng mensahe ang mga taga-Galacia. Nang ibig sabihin, yung Kristiyano, yung sabi ni Pablo, ang Kristiyano ay itinuturing niyang anak sa pangako. Tayo po yung mga binhi ni Abraham, mga kapatid. Tayo po yung mga pinangakuan, anak sa pangako. Pero sa kabila po noon na siya bilang Kristiyano, apostol, ay nakaranas siya ng pagtutuya ng mga Hudyo, yung mga matandang mga Hudyo na hindi naman tinatanggap si Kristo. Kasama siya sa mga pinagbawalan na mangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no? So kaya kinumpara niya ro dito, yung anak sa Espiritu, tinutuya ng mga anak sa labas o hindi anak sa pangako. So ang mga Kristiyano ay tayo mga anak ni Abraham, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sa aklat ng Galacia ay talaga namang ginamit po talaga ito na halimbawa ng anak sa pag-alipin at anak sa magiging malaya. So yung ibig sabihin, yung tinatanong po ninyo na sino yung pinipersecute at sino yung nagpipersecute, ay ang mga Kristiyano ang pinipersecute at ang nagpipersecute po dito yung mga anak sa pagkaalipin. No? Tayo po ang kumakatawan doon sa mga anak sa pangako na tinutukoy ni Apostol Pablo na makakaranas ng pag-uusig, mga kapatid at mga kaibigan. Ginamit lang niya yung pong karanasan sa pamumuhay buhay ni Sarah at saka ni Agar. Gayon din naman ngayon, sabi niya, ginagamit niya sapagkat na-experience din po nila yung pag-uusig, mga kapatid at mga pinipersecute din sila. Ang next po dito tanong ay mula kay Henry Borinaga Okang. Ang bunyag ba sa pastor ninyo pareha ba kay Pablo na may Espiritu Santo nga madawat? So sa Tagalog pa ito, yung bautismo ba ng pastor natin ay katulad din ba ng bautismo ni Pablo na mayroong Espiritu Santo na
matatanggap. Siyempre mga kapatid, pareho. Kasi ang sinusunod ho naming bautismo ay yung bautismong inutos ni Jesus sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. O yun ang talagang siguradong may Espiritu. Kasi iba naman si Jesus sa Espiritu. Pero kung binautismo na lang sa pangalan ni Jesus, walang Espiritu, ayun ang wala. No? Ay baliktad nga ito. Minsan may mga, hindi ko lang alam, dito kay Henry o Kang, kung kayo po ay kasama roon sa mga samahan na ang bautismo lang ay sa pangalan ni Jesus, ay mabuti naman na maayos namin yung pagtatanong. Pero meron kasi mga grupo na sila pa yung nagmamalaki o kami ang tama. Wala kulang nga Wala nga ng Holy Spirit dyan Nang bautismo ng ating Panginoong Jesucristo, nandiyon tinig ng Ama, ang Panginoon ang binabautismuhan, nagpakita ang Holy Spirit. Kaya dapat yung tatlong yan, Ama, Anak at Espiritu, ay presente din sa panahon na tayo binabautismuhan, mga kapatid. Okay, so ang sagot natin dyan ay yes. Katulad dahil nga sinunod natin ang utos ng Panginoon. Mula naman kay Unyes Rabi. Good Eve, pag-aralan natin, may nais lang po akong itanong sapagkat na itanong din sa akin patungkol sa unang Samuel 18:7 na nagkakaroon ng kagalakan ang mga babae na si Saul ay pumatay ng libo-libo samantalang si David ay laksa-laksa. Sila po ba ay exempted sa Ten Commandments na huwag kang pumatay? Paki-explain po. Ayan. Basahin natin unang Samuel 18:7. Ito po ang nakasulat, 18:7 ng Samuel. At nag-awitan ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at si David ang kanyang laksa-laksa. So, nga naman, no? Ang daming napatay, nagtuwa pa So, ang tanong ay, applicable ba sa kanila yung huwag kang papatay? Yan po ang kanyang sinabi rito na nakasulat sa Ten Commandments. Kapatid, ganito yan. Alam natin, ang Old Testament, yung takbo ng kanilang gobyerno, ay talagang labanan, kaharian laban sa kaharian. Ang tawag po natin doon ay batas theocratiko or theocratic form of government. Bakit sinasabing theocratic? Kasi pag sinabing theo, galing po yan sa salitang Theos, no? Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang direkta na nangunguna at nag-uutos sa kanila kung ano kanilang gagawin. No? Hindi katulad ngayon na ang gobyerno natin walang kinalaman yung spiritual, yung religious. Sa kanila noon, ang religious at yung gobyerno ay magkasama. So, direkta na nag-uutos, nagkukumand ang Panginoon bilang pagtatanggol at proteksyon sa kanilang bayan. No, mga kapatid? At sa tingin po ninyo, dapat ba silang magbunyi kung sila'y nasakop ng ibang bansa? Hindi, di ba? Ang takbo ng kanilang kapanahunan ay pumipili talaga sila ng the best na hari para pagdating sa sila sasakupin, magtatagumpay sila. So, ang nangyari po doon sa talata, ito po ay kultura na kanilang ginagawa every time na sila po ay nagtatagumpay sa digmaan. No? Ito po ay paraan ng kanilang pagbubunyi dahil sa hindi sila natalo ng kalaban. Mga kapatid, huwag tayong magtakahod yan kasi Diyos ang direktang nakikipag-usap sa kanila. Kaya nga mayroong silang inihahalan na mga hari at mga hukom, mga kapatid. So, iba po yon doon sa utos na 10 utos na huwag kang papatay. Dahil ang 10 utos, ang nilalaman ng 10 utos ito ay personal. Dito sa mga tao may galit, may personal na galit, may sariling motibo, kaya pumapatay ng kapwa. Yun ang hindi po pwede. Pero pagdating sa mga labanan ng kaharian laban sa kaharian, ay iba po yun. Ayan ay may kinalaman sa kanilang gobyerno. Samantalang ang 10 utos, personal na utos ito mga kapatid.
bagaman ito ay universal, pero ang epekto nito ay para sa lahat ng tao. Bakit ka papatay? Ano ba ang motibo? Yan. Dapat yan ay makikita ho natin. Pero kung labanan sa kaharian, laban sa kaharian, ay Diyos ang nagdidikta sa kanila, mga kapatid. So, yung ginawa nilang katuwaan ay victory. Sign or pagtanggap o pag-appreciate nila sa panalo na ginawa ni Saul at saka ni David, mga kapatid. Yun po ang ibig pong sabihin yan sa talatang iyan. Ngayon, sabi naman ni Oftana Michi, good evening sa inyo. May question po. Ano po bang ibig sabihin ng Valentine's mula noon? Ayan, kung gusto niyo lang po malaman yung origin at pasimula bakit nagkaroon ng Valentine's, ganito po yung mababasa natin sa Encyclopedia Britannica. Valentine's Day, also called Saint Valentine's Day, holiday, February 14, when lovers express their affection with greetings and gifts. The holiday has origin in the Roman festival of Lupercalia, held in mid-February. The festival, which celebrated the coming of spring, included fertility rites and the pairing of women with men by lottery. So, at the end of the 5th century, Pope Gelasius I replaced Lupercalia with Saint Valentine's Day. It came to be celebrated as a day of romance from about 14th century. So, ayan po mga kapatid. Yung holiday na yan, nag-origin sa Roman festival na tinatawag na Lupercalia. Ito ay sinasagawa sa kalagitnaan ng February. So, yung festival, celebrate nila at sa kanila po ay sinasama po nila ito sa tinatawag nilang Festival of Fertility or Fertility Rites. At nagkakaroon po ng pagpaparis ng mga babae at mga lalaki sa pamamagitan ng palabunutan, no, mga kapatid. At nung pumasok yung 15th century, itong si Pope Gelasius I ay pinalitan niya yung Lupercalia ng Saint Valentine's Day. Hindi na po Lupercalia feast ang ginagamit o yung celebration, kundi ginamit at binalitan nila yung Valentine's Day. So, yan na po. Sinicelebrate as a day of romance from about 14th century. Yan po yung history, mga kapatid, mga kaibigan, ng Valentine's Day. Tama-tama, February 12, 2 days before. Yan po. So, kaunting information yan, mga kapatid. Ang next po natin tanong ay mula po kay Yoko Lili. Na sana sa sunod, gitara naman. Yoko Lili. Yoko Lili. Maganda. Tingnan natin kung maganda ang tunog. Sabi po dito, good morning. Umaga na isend ito. May tanong lang po ako, bakit marami pa rin ang convinced sa one saved, always saved doctrines? At bakit marami pa rin nagsasabi na ang law ni Moses ay hindi na applicable sa present na panahon? Dahil daw, si Jesus daw ang last sacrifice ay fulfillment of the law. Kaya, wala na daw ang law. Pakipaliwanag po. Thanks. Ayan. Ano daw po? Sabi niya rito? Wala nang, marami pa rin, hindi na applicable ang law of Moses. Kasi si Jesus daw ang sacrifice, ang last sacrifice, fulfillment of the law. Kaya wala na daw ang law. Mga kapatid, ganito yan, para maintindihan natin.
Pag sinabing Law of Moses, ito po yung mga aklat na sinulat ni Moises. Diyan sa mga aklat na sinulat ni Moises, ang dami pong mga napapaloob diyan. Kasama rin sa isinulat niya yung 10 utos. Pero ang 10 utos, hindi tinatawag na Law of Moses, kundi napapaloob siya sa mga aklat ni Moises. Pero, mostly, kadalasan, ang Law of Moses, pag binabanggit, ito po yung Genesis to Deuteronomy. Which is, ginamit po yan ng mga alagad. No? Ginamit po yan ng mga alagad nung sila po ay nangangaral. Kasi nga yan ay mga aklat. Tingnan natin yung 28-23 ng gawa. Ganito po yung asting babasa. Sabi po rito, at nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparon ang lubhang marami sa kaniyang tinutuluyan. At sa kanila ay kaniyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos. At sila hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At gayon din sa pamamagitan ng mga propeta, buhat sa umaga hanggang sa gabi. So, makikita po ninyo dyan, ay yung syntax po, ibig sabihin po dyan mga kapatid, ay yan po ay Biblia ng Old Testament. Lalo na yun po yung aklat na sinulat ni Moises. Ginagamit ho yan ng mga alagad sa pangangaral. Kaya mali at napakalayo ng kaalaman ng iba na sinasabi na wala na yung kautusan ni Moises. Pero binabasa naman nila yan. So dapat maging espesipiko tayo sa pag-uunawa ng mga talata, mga kapatid. Dapat alam natin ang sinasabi ho natin. Ngayon, ang sabi doon ng tanong, mga taga-subaybay, sa unang bahagi, bakit marami pa rin ang convinced sa once saved, always saved doctrine at bakit? Yan. So, tingnan natin. Pagdating naman sa once saved, always saved doctrine, mga kapatid, mga kaibigan, ang once saved, always saved doctrine ay napakagandang doktrina kasi. Napakagandang doktrina kung sanay kang gumawa ng kalukuhan. Kasi kahit anong kasalanan gawin mo, ligtas ka pa rin eh. Kaya hindi ba maganda? Halimbawa, ikaw, meron kang hilig, meron kang bisyo. Doon ka na sa once saved, always saved. Para ang bisyo mo, hindi mo na kailangang alisin. Ligtas ka na eh. Yan, maganda ho yan, once saved, always saved. Pagka ayaw mong baguhin ng tuluyan yung buhay mo. Biruin mo, yung tinanong natin, si Mr. Puentes, kahit daga daw, kakainin niya eh. So, ang once saved, always saved, ay lisensya para gumawa ng paulit-ulit ng kasalanan. At alam mo ba ninyo mga kapatid at mga kaibigan, kung saan nag-origin ang once saved, always saved? Papakita ko po sa inyo ayon sa Biblia. Ito. Balikan natin yung aklat ng Genesis sa kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Ito po ang mababasa. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Talatang 2 hanggang 4. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. 3. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng kahalamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. 4. Sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. So, anong kinalaman nito sa once saved, always saved? Tingnan nyo ang Diyos, wala pang kasalanan sa Adan at sa iba. Pero may babala siya. Pag nilabag mo ang utos, mamamatay ka. Ibig sabihin, wala talagang kamatayan ang tao noon. Sabi naman ni Satanas, ginamit niya yung ahas, hindi kayo mamamatay. Parang sinasabing, hindi. Once you are saved, you are always saved. So, ibig sabihin, mga kapatid, parang sinasabi ni Satanas, ligtas ka pa rin kahit kumain ka ba niyan. Sa madaling salita, ang aral ng once saved, always saved, ay galing ito kay Satanas. Napakadelikadong aral to. Kaya nga sabi ko, ang once saved, always saved, ay napakagandang doktrina kung ikaw ay merong mga hilig na ayaw mong iwanan gawin. Kahit naman babae yung pastor yan, okay lang eh.
May nakausap ako mismong pastor naninigarilyo. Once save, always save. Kaya, kahit na siya ay naligawan niya yung kanyang sekretary, ligtas pa rin siya. Ligtas pa rin. Kaya, yung pong once save, always save, magandang doktrina yan. Kung mahilig kang palit-ulit na gumawa ng kasalanan. Pero, originally, galing yan sa Eden, sa ahas. Tunay na hindi kayo mamamatay. Ligtas pa rin kayo. Yan ang doktrina ni Mr. Puentes, mga kapatid, mga taga-subaybay. Ang once save, always save ay doktrina ng dyablo. Doktrina ng kaaway ng Diyos. Kasi tingnan mo, pinalayas nga si Adan at si Eva pinalayas. So nagsinungaling talaga si Satanas. Hindi kayo mamamatay. Namatay talaga May buhay pa ba si Adan at si Eva? Patay So, ibig sabihin ay pwedeng ikamatay ang pagkawala. Diyos nga ang naghubog kay Adan Diyos ang lumikha sa kanila, kamay mismo ng Diyos. Pero, namatay sila, mga kapatid. Yung pa kaya ngayon, na hindi man Diyos ang humubog sa atin, ang hindi tayo palayasin ng Panginoon pag ulit pa rin tayong gumawa ng kasalanan. Kaya, yung eternal security ay totoo as long as you are in Christ. Pero pag tumalikod ka na kay Kristo, wala na yan. Yan po ang ating sagot. Okay? Mula naman kay Francis Binaid, di matira. Matindi Tanong ko lang po, maliligtas po ba yung tao na halos hindi naman nagawa ng masama o napakabait naman o hindi pa nakatanggap ng mabuting pabalita na kagaya ng itinuturo ninyo? Magandang tanong ito. Maliligtas ba yung tao, hindi naman gumagawa ng masama at mabait at walang narinig na pabalita at tulad ng ating itinuturo? Mga kapatid, mga kaibigan, ganito. Mahalaga ang kabaitan, Important yan. Hindi pwedeng maging lingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo mabait. Mahalaga yan. Pero, hindi ho yan ang paraan ng kaligtasan. Yung magkukontest na lang sa pabaitan. Hindi. Hindi po yan ang basihan at paraan ng Diyos na ibinigay para maligtas ka. Walang sinabi ang Diyos na para maligtas ka, magpakabait ka. Walang ganon. Manapa, meron po sa unang Korinto 1:19 na ganito. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kahit mabait pala babaliwalain ng Panginoon mga kapatid, mga kaibigan. Bakit? Kasi meron lamang isang pangalan na ibinigay ng Diyos o ibinigay sa silong ng langit na para ikaligtas natin. Yan ho ay nasa 4:12 ng Gawa at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, dito po mga kapatid, ay yan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung kung ano paman. At sabi po sa aklat ng Efeso, sa Efeso 2:8 hanggang 12, ang sabi po dyan, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Pero pagkatapos mo sa pampalataya, may daan na inihanda ang Diyos para lakaran natin. Ito po yung paglakad, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ito paglabag sa kanyang mga kautusan, kundi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Hindi sa ikaliligtas, kundi dahil sa ayon ng Diyos na mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kaya yung once save, always save, mali. Manapa, ito po. Kaya hindi ko mo malumanay, magsalita, mabait, ayun na. Hindi po ganon. Kahit mabait, kung hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo, wala rin, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi tanging si Kristo ang daan at katuwiran at buhay. Ngayon, doon sa mga hindi nakarating ng pabalita,
bahala na po ang Diyos sa kanila. Ang Diyos ay hatol ayon sa liwanag. No? Hindi natin ginajudge yung hindi mababait ay walang kaligtasan. Kundi, ang Diyos ang hahatol. Ang sinasabi lang po natin dito, hindi ang kabaitan, ang process or ang passes. No? Yung token, hindi ito yung paraan sa ikaliligtas. Hindi yan pamantayan, mga kapatid. Pero hindi nangangahulugan, hindi mabait yun. Wala pong ililigtas na hindi mabait. Palaaway, wala nang gamanon. Pero, kailangan ang Kristo. Kasi yan ang talagang totoong magbabago at yan ang susundo sa atin. Maraming mga babait na mga atheist, maraming mababait na mga Hudyo, maraming mga babait na mga agnostic, maraming mga babait na mga tao hindi naman naniniwala kay Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan. So, ang maliwanag dito is yung pamamaraan na binigay ng Diyos. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan. At pansamantala, yan na lang po ang ating mga katanungan na ipaglilingkod. At abangan po ninyo ang pag-aral natin ministry. Live po yan bukas alas 8 hanggang maghapon po yan. Naroon po kami sa San Pablo. Sa isang iglesia po doon. At tayo po ay sikapin po natin na makapag-live po tayo roon. Uli, bago ako magpaalam, bago tayo manalangin, ay condolence po sa Member Church of God International sa lahat ng makaanib na ang dating daan. Kami po ay nakikiramay, nagpapaabot ng aming pagkikiramay po sa inyong lahat. At alam ko na kahit na ang buong samahan ng Seventh Adventist at mga ministry, ay ganoon din po naman. So, ganoon talaga ang ating mga buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang. So, magdamayan po tayo sa isa't isa at magdaan lang yan po tayo. Tayo po ngayon ay ang gusto ko rin pong pasalamatan, mga kapatid, ang mga taong tumutulong po sa atin, yung Destacamento family, Valdez family, ang Ibora family, no? At ganoon din po yung Sir Brother John Mers, yung Luciano, yung Torlao, si Brother Luciano Torlao, at iba mga kanyang buong pamilya. At ganoon din po mga kapatid at mga kaibigan, yung pong minsan lang nagbigay ng kanilang tulong, sino man ho kayo, o meron po akong hindi nabanggit, mga kapatid, mga kaibigan, kasama na po kayo dun sa aming pong pinasasalamatan. Ibig sabihin, yung po mga tumulong po sa atin dito sa ministry. Kung kayo po ay pinagpapala ng gawain ito at nais po ninyo maging kabahagi o pinanawagan po sa inyo, pwede po namin kayong maging katuwang. Sa mga gusto po na maging member ng Topman, mga kapatid, para magkatag-share. Kung kayo ngayon ay nakakapanood at hindi pa ninyo na-share, wag ko kayong papayag na hindi nyo pa i-share to. Malaking tulong po yan sa ministry. At isubscribe din po ninyo ang ating bagong YouTube channel. Yung ating lumang channel ay nandyan pa rin. At pagka kayo po ay nanood doon, ay meron pa rin pong pumapasok na kaunting kita. Kaya ituloy lang po ninyo ang panonood at pag-subscribe sa Abago. Yung pagkakaiba po ng YouTube na luma ay nasa 25,000 na yung subscribers at yung bago natin ay 1,000 na higit pa lang. No? So doon na po tayo nakakapag-live sa ating bagong channel. Okay? So, ngayon po ay dumako tayo sa ating panalangin at meron po ditong mga prayer requests. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon, kami nagugalak, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na muli pong nakapag-broadcast. Salamat po sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong mga pagtugon, pag-provide ng aming pangangailangan. Ngayon ay nalalapit ko po sa inyo, Panginoon, si Joylyn Reyes na magkaroon ng good health. Siya po ay nakakaranas ng lagnat. Ang kapatid nito ay nagiging bahagi din ng ministry nito. Kaya dinadalangin ko po sa inyo ang kanilang hanap buhay,
kanilang pangangailangan, higit sa lahat, Panginoon, kanyang buong pamilya, at lalo ng kanilang kalusugan. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo, si Tita Aileen Albao, kung saan ay na-diagnose na meron po siyang may tubig ang puso niya at baga. Dalangin ko rin po ang kanyang si Brother Bernard Albao. Sana po, Panginoon, ang pamilyang ito, lalo na si Sister Aileen, ay huwag pong pabayaan. Makarecover po nawa at sana po ay wala at magtagumpay po ang mga doktor na tumitingin sa kanya. Ganun po si kapatid na Sonia Salonga, kung saan ay may problema sa kanyang kidney. Panginoon, talalahanin po ang kapatid na ito. Sana ay makarecover at mapagtagumpayan po niya ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na yung mga gamot na kanyang tinitik, mga doktor na gumitingin sa kanya, ay niya pong gamitin upang mapanumbalik ang kanyang kalusugan. Lalo na po inyo siya maginagamit upang maging katuwang po namin sa ministry. Mga kapatid na hindi man nakapagpadala ng kanilang mga prayer request, Panginoon, kung sila man ay mayroong problema, suliranin, kalusugan, financial, spiritual, nalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po sa inyo ang pamilya ni Brother Albert Arellano. Sa kanilang pagdadalamhati, hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy silang aliwin ng inyong salita, inyong banal na espiritu bilang comforter. Pagkawala ni Sister Monorma ay hindi makaapekto sa kanila. Manapa ay lalong maintindihan na ang buhay sa mundong ito'y pansamantala, kaya kailangan po namin lalong kumapit sa inyo. Nadalangin din po namin, Panginoon, nadalangin ko rin po sa inyo ang aking asawa, si Lenny, ang kanyang kalusugan, ganun po inyong lingkod. Lahat po kami narito sa pag-aaral natin ministry, Panginoon. Kayo na po bahala gumabay sa bawat isa sa amin. Huwag po kaming ipahintulot sa anumang malubhang karamdaman upang kami po ay makapaglingkod pa ng mahabang panahon sa inyo. Panginoon, salamat sa gawain na inyong iniatang sa amin. Narito kami nagiging masaya upang ipagpatuloy ito. Amin pong dinadalangin ang mga taong inyong ginamit upang ito ay masuportahan. Salamat sa mga taong inyong ipinadala upang maging bahagi ng aming pong ministry na ito. Brother Leo, si Brother Erwin, at ang buong pamilya ng Pag-aralan din Ministry. Panginoon, napakabuti po ninyo. Salamat. Salamat. Nadalangin ko rin po, Panginoon, ang buong iglesia ng Member Church of God International sa pagkamatay ni Brother Eli. Alam ko na nagluluksa ang napakaraming kaanib nito. Subalit kayo ay nandyan. Mawala naman ang aming mga leader. Maunawaan naman nila ng mga leader ay hindi yan ang magliligtas, kundi kayo na Diyos na nagpadala ng inyong bugtong na anak ang tanging daan sa aming tiyak na kaligtasan. Hihiling po namin na nawa ay maliwanagan po sila na tanging sa Diyos, langing sa inyo, namin dapat ilagak ang aming tiwala at pananampalataya. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin at tiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you po mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa mga nagpadala ng stars. Thank you po sa mga nag-share. Huwag niyo pong kalimutan, i-share po ninyo ito. At ulitin ho natin, sa mga gusto pong maging katuwang po namin sa pagtakbo ng ministry na ito, nawa ay makasama po namin kayo. Gusto niyo tumulong, ay pwede niyo pong kontakin ang mga numero na inyo nakikita para ho maging mas lalong malawak yung pong ating pagdadala ng mabuting balita sa mga tao.
Thank you at magkita-kita po tayo bukas sa ating pong live na paglilingkod sa isang iglesia dyan sa San Pablo, Laguna. God bless. Bye-bye po sa inyo lahat.